on, let's all stand and be excited to praise God in this place. Come on, lift up your praises to Him, for He alone deserves it. Thank you, Jesus. Thank you, God. The waters crash around, but my feet will remain on Christ the solid rock. In you, my hope secure. You're more than enough for me. In you, my hope secure. You are high and lifted up, unstoppable. The gates of hell will never prevail. Your kingdom stands unshakable. You are forever Lord of Lift up your praises. Thank you, Jesus. the ground beneath will shake. The waters crash around, but my feet will remain on Christ the solid rock. In you, my hope secure. You're more than enough for me. In you, my hope secure. You are high and lifted up, unstoppable. The gates of hell will never prevail. Your kingdom stands unshakable. You are forever Lord of You are high and lifted up, unstoppable. The gates of hell will never prevail. Your kingdom stands unshakable. You are forever Lord of Papurihan mo ang Panginoon sa lugar na to. Huwag kang papayag na hindi mo itataas ang Panginoong Jesus sa kalagitnaan natin. Hallelujah, Jesus. Lord, you are so worthy to be praised in this place. From beginning to end, your name will be lifted up. Thank you, Jesus. Come on, let's celebrate. Beauty from ashes, turn sorrow into dancing. Only you, Jesus, Son of God. You make beauty from ashes,
Wala kaming ibang kakapitan kundi ikaw. In the highs and lows of our lives, O God, Lord, ikaw lang ang sandigan namin. I pray that each and every one of us in this place, Lord God, may you find us, Lord, trusting you again and again, Panginoon. Because you are trustworthy, O Lord. You gave your life for us so that we may have a life and have it to the full. Thank you, Jesus. There's nothing to worry about in this life kasi kasama ka namin. Church, do you believe that? Kasama mo ang Panginoon. So it's the best time right now to offer your life to Him, to surrender it all to Him. Every anxious thought, anything, even the circumstances na meron ka, why not surrender it to the Lord? Hallelujah, Jesus. All the worries of this world, I will lay them at your feet. Surrender every anxious thought for perfect peace, your perfect peace. All the loved ones I hold dear, all my hopes and dreams and all my fears, I will choose to trust your name in everything, with everything. Come on. I will look up, for there is none above you. I will bow down to tell you that I need you, Jesus, Lord of all. You're Jesus, Lord of all. I will take you at your word. Thank you, Lord. Jesus, you have taken hold of me. All my life is in your hands. You are my strength. You are my strength. I will look up, for there is none above you. I will bow down to tell you that I need you, Jesus, Lord of all. I will look back and see that you are faithful. I look ahead, believing you are able, Jesus, Lord of all. I will look up, for there is none above you. I will bow down to tell you that I need you, Jesus, Lord of all. I will look back and see that you are faithful. I look ahead, believing you are able, Jesus, Lord of all. Jesus, Lord of I'm gonna take this time to worship God, to trust in Him, to put your trust in Him. The Lord of Lords, the King of Kings. His name is Jesus. He's the one you can trust with your life, with your all.
knows right now, hindi yung mga concern po namin, Panginoon. But just like what we have declared, Lord God, we will look up. Amen, church? Piliin po natin to fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. And as we look up to the hill, may we remember where our help comes from. Our help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Hallelujah, Jesus! Thank you, Father! Lord, that we can trust you in anything, O Lord. So right now, Panginoon, O Lord, Lord, I pray, bawat isa po sa amin, Panginoon, we will continue to declare who you are. You are our God, our healer, our helper, our living hope. Come on, praise Him! Hallelujah! How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your
in the morning that seal the promise. Your very body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared that grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Next to you are Jesus. You are living hope. Come on, church, praise Him. Thank Him for what He has done over your lives. Hallelujah. You are living hope. Yes, you are. You are living hope. Thank you, God. You are living Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. 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 Praise Him. Thank you, God. Lord, we know that in this life, Lord, pwede po kami ma-disappoint. Lord, sometimes, pwede po kami, Lord, feeling po namin, we are alone. Lord, but I pray, Lord God, as we declare, oh Lord, Lord, one thing na hindi mamamatay po sa amin ay ang pag-asa na meron po kami. Lord, we are acknowledging that the hope we have comes from you. So Lord, right now, I pray,
Lord, kung meron man po isa sa amin dito, Lord, Lord, na nawawalan na ng pag-asa. Panginoon, remind that person, Lord, to look up unto you. Lord, to remember what you have done. And we will choose, oh Lord, all over again to continue this life, thriving, surviving, all because you are good, Panginoon. Amen, church? So come on, let us just take this time. I-remind po natin yung mga sarili po natin. Kung ano na po yung mga ginawa ng Diyos sa mga buhay po natin. Let's continue to be in the spirit of worship, acknowledging the presence of God in this place, in our worship. Thank you, God. Jesus. You're so worthy to be praised, Panginoon. Come on, utter worship, your adoration to this beautiful God, to this faithful God that we are worshiping, and His presence is in this place. Come on, offer Him your best worship. Thank you, God. Praise the Panginoon. Lord, be lifted high in this place and in our lives, Panginoon. Be glorified, Panginoon, and this we ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, God. Thank you, Jesus. Let us remain standing and give God our 7-second praise. And let us welcome our speaker, Pastora DG Bonilla. Our God is so great, amen? Gusto ko pa sana tuloy kanta eh. God is just so great and He deserves our very best. He deserves our best, not just on Sundays.
Sige po, hingin ko na lang po ang bawat isa. Let's just bow down our heads and our hearts. Oh God, we are here. Your children. And Lord, today, you just continue to declare, oh God, you are in this place. And Lord, hayaan mo na ang puso ng bawat isa ay bukas na bukas para sa iyong banal na presensya. You have promised, oh God, that you are always with us. You will never leave us nor forsake us. Pero kami, Lord, kami yung lumalayo. Kami, Lord, yung tumatalikod. But Lord, we are here today. Ano man po ang kalagayan ng aming mga puso, we surrender it to you. We lay down everything at to your feet, oh God. And this morning, hanggang sa maghapon na ito, Panginoon, malaya kang kumilos. Malaya kang kumilos sa puso at buhay ng bawat isa. And Lord, we just continue to declare na wala pong lalabas sa lugar na ito na hindi po ninyo kinatagpo sa umagang ito. Walang lalabas sa lugar na ito na hindi natanggap, na hindi narinig ang iyong personal na mensahe para sa kanila. Anak, naririto ka ngayong umagang ito and God just wants to show, to let you feel how much He loves you. And I pray that today, you will receive that. You will choose to receive that. Oh God, maraming salamat po. Ang lahat ng gagawin po ninyo sa maghapon na ito, lahat, Panginoon, ng kadakilaan ay para lamang po sa inyo. We thank you, we love you, and this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, pwede na po tayong maupo. I want to believe kahit papaano, tayo pong lahat ay may whether you are Horizon Champion or bisita ka ngayong umagang ito, and whether, if you're a guest, whether it is your first time in Horizon or you are a returner in Horizon, siguro kahit papaano, may idea po tayo sa Bible. Right? Kahit papaano, kahit konti. Sa Bible, marami po tayong mababasa ng mga pangalan katulad ng Baal or Baal, Dagon, Ashtaroth, Molech, Asherah, Tammuz. Ito po ay mga examples lamang. Ano nga po ba itong mga pangalan na to? Sino nga po ba itong mga binanggit na ito? Sino pong nakakaalam? These are some of the false gods in the Bible. These are some of the gods or the idols na sinasamba sa Biblia na mababasa po natin, sinasamba ng mga pagan nations. And sadly, dumating din po ang pagkakataon na mga Diyos-Diyosan na ito ay sinamba at pinaglingkuran din po ng mga Israelita. And kahit pa paano siguro we have an idea that Israel is the nation, the beloved nation of the Lord, the chosen nation of the Lord. Pero pati po sila na inutusan ng Panginoong Diyos, inalis sa pagkakaalipin at dinala po sa pangakong lupain, pati po sila ay nagkaroon po ng pagkakataon, maraming pagkakataon na sila po ay sumamba sa mga ganitong klase ng Diyos-Diyosan. They have that one true God. Just like us today, we have that one true God na hindi po nagbabago, kahapon, ngayon, hanggang bukas. Pero may mga pagkakataon din po that even this beloved people of God, sila din po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan na ito. Pero siguro po ngayon, itong mga pangalan na ito and even the other names na hindi na po natin nabanggit, di po ba? Like sa Bible, pinakasikat si Baal di po ba? So yan siguro hindi natin mapagkakailangan, Diyos-Diyosan ito ng mga pagan nations. Pero siguro sa panahon natin po ngayon, malamang di na po natin sila masyadong kilala. Tama? Meron po ba sa atin, naririnig pa natin na may sumasamba kay Molech, kay Ashtaroth? Meron po ba? Yung katabi mo? O mga kaklase mo, kaopisina mo? O kilala mo po ba itong mga to? Nakita mo ba kung anong itsura ng mga, kasi mga idols po ito na may carved images po itong mga ito, mga metal images po itong mga ito Kahit pa paano siguro wala na po tayong idea, tama? So itong mga false gods na to, itong mga idols na to na mababasa po natin sa Biblia, lalo na po sa Old Testament, pinakamababasa po natin, kahit pa paano we can say na, this time, wala na sila. Right? Itong mga Diyos-Diyosan na ito, these false gods and idols, they are not famous today. Right? So wala na rin po sa atin dito ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na ito. Amen? Parang yung 10 lang. Diba? Parang gusto pa. So wala na pong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na ito. And so,
Ibig sabihin, yung pinractice po ng mga nababasa natin sa Bible na pagkakaroon ng mga idols, yung idolatry na sinasabi natin, na inutos din po ng Panginoong Diyos na wag po natin gagawin. Ibig sabihin, sa panahon po natin ngayon, hindi na rin po siya nangyayari. Because wala na po itong mga Diyos na ito. And that is a big lie. That is not true. Wala itong mga Diyos-Diyosan na ito. Pero totoo ba na wala ng idols ngayon? Totoo ba na wala ng false gods ngayon? Sabi mo sa katabi mo, kasinungalingan. In fact, sa panahon po natin ngayon, mas lalo pa nga na mas marami pong huhulog sa kasalanan ng idolatry. In fact, sa panahon po natin ngayon, lalo pong dihamak na mas marami pong idols. And in fact, ang dali-dali nga po nating sabihin yan para sa isang tao, sa isang bagay. Di ba? Sa mga iniidolo nga po, iniidolo, di ba? Sa mga hinahangaan na nga po natin ng mga artists, actors or actresses, or even lalo na po mga singers, mga entertainers, di ba? Kaya nga sikat yung mga K-pop, idols, P-pop, idols, di ba? Meron ba dito mga Beanie fans, SB19 fans, yes, di ba? Mga army, di ba? Di ko na po alam, yan lang po yung mga alam ko di ba? Yan lang yung mga kahit pa paano, tawag dito, familiar po ako Pero alam ko madami pa. At pasensya na po ako, hindi ko po nababanggit yung fandom po ninyo. Kasi di ko na po alam, yan lang po yung mga alam ko Di ba? So napakadali, lalo tigit sa panahon ngayon, na magkaroon ng idolo. Na napakadali nga, bigyan ng isang tao ng ganong label, ng ganong title. Minsan nga, tawagan pa natin, Oy, Lods! Ano ba yung Lods? Di ba Lodi? Ano yung Lodi? Idol. Di ba? Napakadali nga pong banggitin What is an idol? Ano nga po bang idol? A person or thing that is greatly admired, loved, or even revered. Na sobrang minamahal, sobrang hinahangaan, sobrang nire-respeto. So, it is any noun. Hindi lang po ito tao. It could be a thing. It could be a thought. It could be an experience. It could be a place. It is any noun. Pero, siguro, pag sinabi natin ganyan, wala namang masama. Di ba? Masama po bang humanga? Hindi naman, di ba? Masama po bang magmahal? Hindi, di ba? Di ba nagmamahal po tayo? Amen? Parang ayaw po ninyong magmahal. Ayaw niyo po ba? Hindi po ba kayo nagmamahal? Si Lord. Si Lord, mahal ko. Hindi nga, lahat po tayo nagmamahal. Amen? Wala po siguro sa atin ang hindi umiibig. Lahat po tayo ay may minamahal, lahat po tayo ay may hinahangaan. Pero yun nga po dahil nga lahat po tayo, nagagawa po natin ito, it is very important that we guard our hearts because all of us are candidates for idolatry without any exception. Lahat tayo, dahil humahanga tayo, dahil umiibig tayo, dahil rumerespeto po tayo, all of us, we are candidates. Wala po sa atin exempted dito. Wala po sa atin nasasabihin natin, ay wala talaga akong I do not practice idolatry. Pero ngayong umagang ito, tingnan lang po natin. Let's just have some heart check. Totoo nga ba? Tunay nga ba na I am not falling into the trap of idolatry? Kung sa panahon ng Bible, ang daming Diyos-Diyosan na sinasamba, ang totoo niyan, meron pa rin naman sa panahon natin ngayon. Marami pa rin po naman. Siguro I can say lang dito sa Pilipinas, hindi ganun siguro karampant yung mga, di ba, may mga carved image na, alam mo, kasi di ba, sa ibang bansa, with due respect with their belief, di ba? At least ang alam ko, di ba, katulad ni Buddha, dami silang mga iba't ibang mga di ba?
Well, dito sa Philippines, alam din po natin, with all due respect also to our Catholic friends, of course, they have those images. 'Di ba? But those images, sabi nga po nila, ay representative ng mga ng mga saints, and of course, those characters in the Bible, 'di ba? So siguro sa Pilipinas, yun na siguro yung pinaka masasabi natin ng carved images. But then, hindi lang naman yun eh. Hindi naman ibig sabihin na wala kang carved image, na wala hope. And so I turn to this person or this something. I need comfort. So I turn to this person or this something. I need money. And so I turn to my seatmate. Minsan po, yung pangangailangan po natin, ang dali-dali pong hanapin sa ibang tao at sa ibang bagay na nakakalimutan po natin na dapat hanapin po natin at hingin po natin sa ating Panginoong Diyos. Lahat po tayo may pangangailangan, amen? Wala po sa atin ang walang pangangailangan. Kaya napakatindi po talaga ng tendency that we fall into the sin of idolatry because we are all people who need something. At ang totoo po niyan, minsan or baka madalas, yung pangangailangan natin, hindi na po natin hinahanap sa presensya ng Diyos. So mga kapatid, mga anak, this is also idolatry. Hindi po natin pwedeng sabihin, may pangangailangan po ako eh. Kailangan ko po ng pagmamahal, kailangan ko po ng pagkalinga, kailangan ko ng comfort, kailangan ko ng wisdom, kailangan ko ng paggabay. Yes, of course. Kailangan ko ng pera, kailangan ko ng pambayad ng utang, kailangan ko ng provision para sa pamilya ko, kailangan ko ng pang-tuition, kailangan ko ng gagamitin para sa buong pamilya ko. Yes, of course, lahat po tayo may pangangailangan. Kaya nga po, di ba may pangako po sa atin ng Panginoong Diyos na pinaalala po sa atin ni Pablo, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Pangako po ito ng Panginoong Diyos na wala ni isa na pangangailangan po natin na hindi po niya ibibigay. Ang tanong lang din po talaga, are we asking for it from God? Maraming beses na po talaga na ako po natatanong ako, Pastora DJ, kung pangako ng Diyos, bakit ganito? Bakit pakiramdam ko kulang? Bakit ganito? Wala akong ganito. Una kong tanong, kailangan mo ba talaga? Pangalawa kong tanong, hinihingi mo ba sa Diyos? Hinahayaan mo ba ang Diyos na kumilos ng malaya? Hinahayaan ba natin ang Diyos na ibigay ang mga pangangailangan natin? Or, yun na nga po heart check. Am I already had fallen to that sin of idolatry? Na akala ko hindi pa. Akala ko hindi. Akala ko hindi. Kasi wala naman akong ibang sinasamba, Diyos lang. Pero the moment that all our needs, hindi na po natin hinahanap sa Panginoong Diyos. And the main source of our need has become another person, has become another thing, has become something. Then we're already trapped in that idolatry. So ngayong umagang ito, pag-usapan lamang po natin, ano kaya yung ilan sa mga bagay na posibleng maging idols ng buhay po natin. Dahil again, lahat po tayo ay candidate para dito. Sabihin mo nga sa katabi, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, candidate ka sa idolatry. Let's just have heart check. Are you ready for this morning? Handa po ba tayo ngayong umagang ito ipabulatlat sa Diyos ang ating mga puso? Hayaan natin ang Diyos to really dig down in our hearts, to really show us, reveal to us, anak, ito yung lagay ng puso mo. Na, anak, sumasamba ka sa akin, at least gusto mong sumamba sa akin, pero anak, hindi mo napapansin. Meron ng ibang Diyos sa buhay mo, hindi mo na nakikita. Kaya nga po ngayong umagang ito pong title po natin, if you have your message shows, I am versus me. Who is that I am? Hindi po I am na ako, hindi I am na ikaw. This is the great I am, none other than our Lord Jesus, our God. Our God, for He introduced Himself, I am who I am. Tama? Nagpakilala po siya sa Biblia. Si Yahweh, I am who I am. Because God, who always has been and always will be, who will always exist beyond, outside time and space. Siya po yun. Siya po ang ating Diyos. So I am the great I am versus me.
Ako na nag-iisip paano masusustain ang mga pangangailangan ko. Ako na lumalapit sa kung saan-saan at kung kani-kanino para lang makuha kung anong naiisip ko na kailangan ko sa bawat season ng buhay ko. So today, let us just see sa anong mga area kaya ng buhay natin, sa anong pagkakataon kaya sa buhay po natin. Nang totoo po niyan, minsan, maganda naman pero pwede po pala na magamit ng kaaway para pumapalayo tayo sa ating Panginoong Diyos. Ngayong umagang ito, pag-usapan po natin mula sa Book of Judges. But we will just talk, yung kwentong pag-usapan po natin from Judges chapter 17. Pero konting background lang po, no? If we are reading Judges, alam po na, if we have read Judges, alam po natin sa Judges, it is a cycle of story, right? Alam po natin, sa panahon na ito, wala kanya-kanya po mga Israelita. Kaya nga po, ito ay sa cycle na sasamba sila sa Diyos, and then later on, sasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, tatalikod sila sa Diyos, and the anger of God will be kindled upon them. At sila po ay sasakupin ng ibang mga bansa. And then they will cry out to God, Lord, have mercy on us. At sa pagmamahal ng Panginoong Diyos, sa awa ng Panginoong Diyos, magpapadala siya ng isang hukom, magpapadala siya ng isang judge para iligtas po sila. At magsasamba ulit sila sa Diyos, pero after ilang panahon, ayan na naman po sila, sasamba na naman sa mga Diyos-Diyosan, kakalimutan na naman kung anong ginawa ng Diyos. It was a cycle. Kung nabasa po natin ang Judges, sa chapter 16, doon po natin mababasa yung huling judge sa Book of Judges, and that is Samson. Kilala po ninyo si Samson? Yung kapitbahay po ninyo? Baka may kapitbahay, baka meron po pala dito Samson ang pangalan, no? Si Samson, di po ba? Basa po natin yan. Siya po yung huling judge na mababasa po natin sa Book of Judges. But after Book of Judges, ang after po na, anong after the Book of Judges sa Bible? Book of Samuel. Okay? Nakakalimutan natin, no? Diba? And pwede nating sabihin, si Samuel na, yung talagang pinakahuling judge. But at the very least, sa Book of Judges, si Samson ang huli nating mababasa. And then after that, chapter 17 until 21, wala na po tayong mababasa na mga hukom. Ang mababasa po natin dito, mga hindi natin minsan ma-imagine ang mga kwento. Even yung may isip mong karumal-dumal na krimen, dito po sa chapters na ito mababasa natin. If I'm not mistaken, in chapter 19, dito natin mababasa yung isang kwento. Hindi ko nga po, hindi ko man lang masabi. If you want to know, basahin niyo po mamaya. Mamaya po, wag po ngayon, ha? Mamaya, kung di po nagkakamali, chapter 19, dito po natin mababasa, dito natin makikita kung gano'ng katindi, kagrabe, ang pagkakalayo ng mga tao sa Diyos na akala nila, they are still doing what is right, what is good, pero wala na pong presensya ng Diyos. At even yung mga karumal-dumal na mga bagay, na mga krimen na pwede mong maisip, mababasa po natin sa chapters na yan. Pero ngayon, basahin lang po natin, pag-aralan lang po natin, chapter 17. Handa po ba tayo ngayong umagang ito? Okay? So, medyo maiksi lang po ito. So, titingnan lang po natin, sa chapter 17, we just have 3 characters. Okay? So, 3 lang. So, may pag-uusapan lang din po tayong 3 bagay, 3 mga posibleng idolo ng buhay po natin. Handa na po ba tayo ngayong umagang ito? Handa na po tayo. Sige po. Basahin ko lamang po. No? Basahin po natin. Okay? So this is from Judges 17, 1-4. Okay? Sabi po dito, there was a man of the hill country of Ephraim whose name was Micah or Micah. Baka meron po sa atin, di ba? Kapangalan. And he said to his mother, the 1,100 pieces of silver that were taken from you. So may nagnakaw. Okay? May nagnakaw ng magkano daw po? 1,100 pieces of silver. About which you uttered a curse. So nung nanakawan, yung nanay ni Micah, nagbanggit po ng sumpa. Itong nanay po ni Micah. Ano sabi niya? And also spoke it in my ears. So, hindi ko alam, ano ba, binulong ba ng nanay ni Micah? Di ba? Nilapitan ba niya? Di ba? Habang sinusumpa niya, yung nagnakaw ng 1,100 pieces of silver ko. Sinusumpa ko. During their time, rampant po ang pagsusumpa. Sana wala po sa atin dito. Yan po ang usual natin ginagawa pag may kaaway ka. Pero during their time, usual po nilang ginagawa, pag may kaaway sila, pag nag-aalit sila, susumpain nila. At ang usual wala po kasing nabanggit dito, ano bang sumpa, yung sinabi. Pero ang usual na mga sumpa na at least sa history, no, nagsusumpa sila ng kahirapan, ng kamatayan, ng paghihirap ng buong pamilya. We do not know anong klaseng sumpa ang binanggit po ng nanay ni Micah. Pero ang sabi po dito,
Behold, the silver is with me. I took it. Sino nagnakaw? Sino nagnakaw? Ikaw? Hindi. Sino po nagnakaw? Yung anak. Si Micah. Si Micah po ang nagnakaw. At ito babasahin natin. And his mother said, Blessed be my son by the Lord. Grabe, no? Sino po dito? Mga nanay? O mga parents? O medyo marami. Di ba ba? Wala na magtataas ng kamay. Meron na po ba sa atin nakupitan ng anak? O wala na magtataas ng kamay. O wag na. Baka nandito yung anak natin eh. Di ba? Wag na nating ilaglag. Paglaki. Ang sabi po dito, 1,100 pieces of silver, ninakaw daw po ni Micah sa nanay niya, kinupit. Di ba, kinupit sa pitaka, o hindi ko alam kung saan, sa vault, wow, may vault. Diba? Pero nung binalik niya, sinabi niya, di ba, nag-confess na siya, Ma, sorry na, ako yun. Di ba, ako po yun, sorry na, Ma. And so, ang sagot ng nanay niya, pagpalain ka ng Diyos, anak. Paulit-ulit ko po itong binasa. Hindi ko gets. Pero grabe po, diba? Dito po natin makikita, lahat po talaga questionable na. Bakit ganun? Di po ba? Dito pa lang parang, ninakawan ka na, tapos nung binalik sa'yo, pinagpala mo pa. Di po ba? Ano po natin, tuloy po natin. And he restored the 1,100 pieces of silver to his mother. So binalik niya. And his mother said, I dedicate the silver to the Lord from my hand for my son to make a carved image and a metal image. Now therefore, I will restore it to you. Di ba para silang ewan, nagbabalikan po sila? Sabi nung anak, babalik ko na, Ma. Diba? Sabi nung nanay, dahil ako pa, ang basa ko po dito. Dahil sabi po niya, diba, I dedicate the silver to the Lord from my hand for my son. Hindi po natin alam, ano pong pinaka-ibig sabihin nito? Pero ako po, ang tingin ko po dito, ang sinasabi ng nanay, di ba nag-utter siya ng curse? And so, she wanted to cut the curse. And that is why I dedicate the silver to the Lord from my hand for my son. And so that he will not be cursed. Maramang yun po ang gustong gawin ng nanay ni Micah. Kasi nag-utter ng curse eh. E dito po isipin lang din po natin na gaano kaya katindi yung sumpang binitiwan ng nanay niya na natakot si Micah. Kasi umamin siya. Isipin lang po natin paano kaya nagsumumpa yung nanay, sabi niya, yung nagdakaw ng pera ko, mamamatayan ng kuko. Kung ikaw yon, aamin ka? Ay, kuko lang pala eh. Kuko lang kahit 10 kuko ko pa. Ay, lagyan ko na lang ng polish. Tatakpan ko na lang. Siguro, ako po, paniniwala ko, tingin ko, napakalala nung sumpa na natakot si Micah. Na napaamin siya, maybe he was, sabi, binulong daw sa tenga niya eh. Na malamang, he trembled in fear. Naku, ang tindi ng sumpa, aamin na lang ako. And so, kung matindi ang sumpa, syempre siguro natakot din yung nanay. Di ba, naku, anak ko pala. Naku pala yung kumupit. Kala ko yung kapitbahay ko chismosa. Hindi naman. Anak ko pala. Kung matindi yung sumpa, and that is why, yun po ang basa ko, she decided to dedicate the silver to the Lord. Kaya sabi niya, I will restore it to you. Di ba, parang mga ewan, babalikan sila. So, ang sabi po dyan, part of it, hindi naman po lahat. So, when he restored the money to his mother took 200 pieces. So, 200 pieces lang naman po yung ginamit para po gawin po siya, binigay po to sa silversmith who made it into a carved image and a metal image, and it was in the house of Micah. So, stop po muna tayo dito. Mamaya tutuloy po natin ang kwento. So, dito po makita po natin 2 karakter lang, yung mag-ina. Tama? Hindi po binigyan ng pangalan yung nanay ni Micah. So, it is Micah and his mother. So, sa nabasa po natin, 2 karakter, there is a son who risked the trust of his mother. Dahil anytime that you take something from anyone na walang pasabi, walang paalam, it could be a betrayal of trust. Tama? Kaya po tayo, kung manghihiram po tayo, magpaalam po tayo. Amen. Hiram. Diba? Kasi pag yan, kinukuha mo na, talagang stealing na po yun. Diba? Dito nakita po natin,
Hindi po natin alam ilang taon na po si Micah, pero ang alam po natin na mababanggit po dyan na meron po siyang anak. So pamilyado na po ito. Ano ba, 20s, 30s? So pamilyado na. So ninakawan po niya ang kanyang nanay, he was willing to betray his mom. And then we also see the mother who cursed someone not knowing it was her son. So these two characters did these things all because of money. Number 1. Sige. Balik ko po ito. Sorry. Balik ko po ito, no? Hindi lang po yung dahil sa pera kundi tingnan po natin pati dahil may pera sila, pati po yun, ginamit po nila to make a carved image. Na alam po natin sa Biblia, sinabi po ng Diyos, Thou shall not make any carved image for yourself. Utos po yan ng Diyos. Pero dahil may pera, dahil kaya nila, and so they did it. So number 1, the idolatry of money. The idolatry of money. Sino po sa atin dito, hindi po nangangailangan ng pera? Kung magtataas ka ng kamay, kukunin namin ang bag mo. At yung pera dyan, kukunin namin. Di mo kailangan Wala po, di ba? Lahat po tayo, kailangan natin ng pera. And that is why, it is so clear, lahat po tayo, candidate for the idolatry of money. Kasi kailangan natin para mabuhay. Kailangan natin para bumili ng pagkain. Kasi siguro nga ngayon, nagugutom na po tayo, pero mamaya na po tayo bumili. Okay? Pambili ng kung anong kailangan natin sa eskwelahan. Di po ba? Pambili ng kung ano yung kailangan ng mga anak. Di ba? Tingnan lang po natin, no? Sabi natin, there was a son who risked the trust of his mother. And the mom who cursed someone. Hindi ko pa alam, wala namang magtataas sa kamay, pero meron na po kaya sa atin, nasubukan mo ng sumumpa ng isang tao dahil galit ka. Galit na galit ka. Tapos nagsinumpa mo siya. Sinusumpa ako na magkakaroon siya ng ganitong sakit. Sinusumpa akong buong pamilya niya maghihirap. Sinusumpa ko yung mga anak niya hindi makapag-aral. Wala naman po siguro. Sana wala. At ang mas masakit, kung ginagawa natin siya ng dahil sa pera. So makikita po natin na sa kwentong nabasa natin, yung mga kilos po nila, it's as if it was driven by money. Pero magkano bang pinag-uusapan nating 1,100 pieces of silver? Just for us to have an idea. Magkano nga ba ang 1,100 pieces of silver? For us to have an idea, basahin po natin, pakita po natin yung later part ng Judges 17. Okay? May basahin lang po tayo, small part. Later, mababasa po natin. And Micah said to him, this is the Levite. He was talking to a Levite. He offered a Levite to be his priest, his personal priest. Stay with me and be to me a father and a priest, and I will give you, pakibasa po malakas, 10 pieces of silver a year. A year. Hindi po a month. A year. So yung 10 pieces of silver, pwede nang isweldo sa buong taon. So magkano yung 1,100 pieces of silver? Siyempre hindi maliit. And ako, nag-compute lang ako, kung halimbawa, ano po natin sa panahon natin ngayon, kunwari lang. Ang sweldo mo, kunwari lang sa isang buwan, 10,000. Kasi ang sabi naman po dito, 10 pieces of silver and a suit of clothes and you're living. Ibig sabihin, yung pagkain niya, yung damit niya, provided na. Diba? O kunwari lang sa panahon ngayon, hindi ko po alam magkano ang minimum. Okay? Sabihin na lang natin, for easier computation, 10,000 ang sweldo in a month. So kung 10,000 ang sweldo mo in a month, in my own computation, hindi ko na po papakita. Okay? Ang computation ko po, that would be 1,100 pieces of silver, that would be 13 million. And para kung medyo conservative, sige na sabihin natin 10 million. 10 to 13 million. So for 10 million, Micah was willing to betray his mom. For 10 million, the mom is willing to destroy a life. Because she cursed that someone. Sinumpa niya yung tao, kung sinong nagnakaw ng pera ko, sinusumpa ko. Sinusumpa ko ang buong pamilya niya. Sinusumpa ko magkakasakit siya. Sinusumpa ko na mamumuhay sila naghiram. I believe it was that worse, it was that bad, na natakot si Micah at napaamin Kasi kung hindi yun ganun kalala, hindi na siguro amin si Micah. Pero ito po nakita po natin, because of that price, because of that money, because of 10 million pesos. Sa atin po sa panahon natin ngayon, let's just have that heart check. Magkano ba ang presyo? Magkano ang halaga
Hindi yung halaga na mahalaga, kundi magkano ang halaga kung meron man ng mga tao sa buhay ko. What is the price of your relationships? Meron bang halaga ang tiwala ng isang tao para sa atin? 10 million ba ang halaga para i-betray mo yung trust ng magulang mo? 10 million ba ang halaga para talikuran mo yung kapatid mo? Ay, baka meron magsasabi, opo, kahit nga 1 million lang eh. Tatanggapin ko eh. Okay na po sa akin, 10 million pa ba? Kaya nga po heart check eh. We have to check our hearts. Di ba? Kung may presyo pala ang mga tao na to sa paligid po natin, oh wait lang. O hindi kaya, we have fallen to the trap of idolatry of money. May presyo ba? May katumbas bang halaga ang mga tao sa paligid natin? Kailan kaya na kaya mong lokohin ang asawa mo? Kailan kaya na kaya mong lokohin ang magulang mo, ang best friend mo? May halaga ba? 10 million ba katulad ni Micah? That because it was so big. Ano siguro nakita ni, napaisip nga rin po ako eh. Ito kaya yung first time na ninakawan ni Micah yung nanay niya? Come to think of it. Siguro hindi. Siguro pa 1 silver. Di ba? May anak siya eh. Lilibre ko yung anak ko. Di ba? O kaya, i-date ko yung asawa ko. Di ba? Kupit muna ako kay nanay. Di ba? Eh, nung nakita niya yung 1,100 pieces of silver, naisip ko, para saan kaya gagamitin ni Micah? Di ba? Well, wala na pong sinabi sa Bible. Hindi na po natin alam. Basta ang sure po tayo, kinuha niya, ninakaw niya. He was willing to betray the trust of his mother. He was willing to destroy their relationship. At si nanay, willing din po siya na makasira ng buhay ng ibang tao. Hindi ko hahayaan na may nagnakaw sa akin 1,100 pieces of silver. Hindi ko hayaan may nagnakaw sa akin 10 million, tapos hindi siya mananagot. Isusumpa ko talagang pamilya niya. Sino po kaya sa atin na dahil sa pera, may nasira na pong relasyon? Wala na pong magtataas ng kamay. Pero ilan po kaya sa atin dito, meron na pong mga tao sa buhay natin, hindi na po natin nakakausap ngayon. Meron ng kapamilya that we have already cut the bridge, burned the bridge ng dahil sa pera. Ako po dami ko na pong narinig na kwento sa pamilya na dahil sa mga away sa mana, away sa ari-arian, nagkasira-sira. So that is the price of your family? That is the price of our family? Kung may katumbas po palang halaga ang mga taong ito sa buhay po natin, then baka, heart check po tayo. Baka money has become our idol. So tanong po natin, mga kapatid, do you speak to your money? Or your money speaks to you? Baka ang pera po pala nangungusap sa atin. Do you command your money? Or your money commands you? Sa mga decision po natin sa buhay, baka minsan po di na po natin napapansin, pera na po pala ang nag-uutos sa atin. Money has become our commander. Money has become our decision maker. Naghanap ka ng trabaho. Tinignan kung magkano laman ng bank account. Kung magkano laman account. Kung magkano laman ng bulsa. Kung magkano laman ng wallet. Ay, 100 na lang eh. Ay, 200 na lang eh. Hindi na muna ako magta-tithes. Lord, sorry, maintindihan mo naman eh. Tithing is a command in the Bible. And it's not for God, it is for us. Para po sa atin ang pagta-tithes. Para po sa atin ang pagbabalik